naalala pa ni Ate Ami yun, Hello? Hello? Echo ba? Ah, hello. Hello, o yan, wala. Okey, naalala ni Ate Ami yung naka-comment ako. Oo, medyo mahirap nga yun 'no, talagang, maraming namatay 'no, yung panahon na yun. Ako po 'no, yung mula nang nag-aral tayo ng technology, ngayon nakikita na po natin yung mga napag-aralan natin 'no, nakikita na natin sa panahon natin ngayon 'no, ah, patindi na po ng patindi ang mga nangyayari ngayon. Hindi lang po sa Pilipinas 'no, worldwide 'no, buong mundo na 'no. Nagle-level up ang kaaway 'no, na talagang, nagma-manifest na 'no, yung mga naka-prophecy sa Bible. Kaya napakaganda ng tinuro ni Ate Martha na punong-puno ng, encouragement 'no, yung sinabi ni Paul, ni Pablo through Holy Spirit 'no, na sabi ng Philippians chapter 1 verse 6 sabi doon, ang mabubuting bagay daw na pinag-imunan ng Diyos sa atin mula na naborn-again ka 'no, may plano ng Panginoon sa'yo 'no. Kaya sabi niya yung pangako niya tatapusin niya daw. Kahit na ano man nangyari sa buhay mo habang ikaw ay lumalakad bilang Kristiyano sa ibabaw ng sanlibutan 'no, whether you like it or not, ang sanlibutan, ang diablo ang may hawak. Siya yung Diyos ng sanlibutan. Siya ang may pagmamay-ari ng sanlibutan na 'to 'no. Ngayon, sabi ng Diyos, yung pinag-imunan sa atin ay tatapusin niya. Kaya mula nang, ikaw ay lumalakad na bilang Kristiyano 'no, mainit ka, maanap, mahal na mahal mo ang Lord, napapagamit ka, tapos darating sa buhay mo bilang Christian, bilang mananampalataya, darating sa buhay mo nananamik ka 'no, na-o-offend ka 'no, nawawala ka sa Panginoon 'no, kapag lalo na po 'pag dumarating na yung mga problema 'no, nanghihina ka 'no. Yan yung ano, yan yung, medyo maingay, yan po yung yan po yung, nangyayari sa mga tunay na mga Kristiyano 'no. Ngayon may pangako ang Panginoon, ang mabubuting bagay na pinag-imunan ng Diyos sa atin ay tatapusin niya hanggang sa kanyang second coming. Pangako niya yun, hanggang sa pangalawang pagbabalik ng Diyos. Ngayon, ano man ang kalagayan mo ngayon, ano man yung kalagayan natin 'no, pangit man o maganda man yan o ano man 'no, tandaan natin ang pangako niya tatapusin niya daw 'no. Kaya yung na panahon natin ngayon 'no, nakikita na po natin 'no, hindi na po pabuti ng pabuti 'no, hindi na ho pabuti ng pabuti ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Anong sabi ni Jesus? Hindi na ang nasabi, sabi ng John chapter 16:33, ang sabi niya dito, "Sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipagkita sa akin." Mula na nakipagkita tayo kay Kristo, bagamat ito ay kausap niya ang mga apostol niya, mga disciple niya, ito rin ay kinakausap din tayo ng Panginoon 'no. Ang sabi nito, nakikipagkita sa akin ay magkakaroon kayo ng kapayapaan. Hindi niyo po, magkakaroon ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapigatian sa sanlibutan ito. Ngunit ipahin ninyo ang iyong loob.
napag-tagumpayan ko na ang sanlibutan. Ulitin ko, ang dami, no? Kapag tayo daw ay nakipagkita kay Kristo, ay magkakaroon tayo ng kapayapaan. Kapayapaan, ano pa? Ito matindi, magdalanan kayo ng kapigatian tribulation. Magdalanan kayo ng kapigatian at sanlibutan ito, past, present, and future. No? Kaya ngayon, na panahon natin ngayon, kung ang mga apostol, kung ang mga early church, yung mga early Christian, numadat nila ng katakot-takot na persecution. Kaya nga nila namatay, di ba? No, numadat nila ng katakot-takot na persecution. No, ang kanilang kamatayan, talagang lumal, lalo na po sa panahon natin ngayon. Amen? Kaya po, mga kapatid, no, yung nangyayari ngayon na panahon natin ngayon, no, ito ay paghahanda ng Lord na atin. No, paghahanda to, at bakit? Gaganapin niya na, no? Gaganapin niya, ipupulpil niya yung kanyang pangako. Anong pangako ng Panginoon natin? Tatapuin niya daw, no? Yung mga mapuputing bagay na pinatimunan sa atin, tatapuin niya hanggang na second coming ng Diyos ni Jesus, no? Kaya ho, paano? Ito nga ng 2025, di ba? Ang dami nang nangyari yung 2025. Lalo na sa Pilipinas, yung mga lindol, etc. Lalong na sa pagpasok ng 2026. Kaya yung ginagawa natin, no? Ito yung ginagawa natin, Bible study, hearing. Yung ginagawa natin ngayon, no? Dito tayo nagpapalakasan. No? Nagkaaral tayo ng Bible study, nananalangin tayo, ito'y preparation natin to. At bakit natanan tayo ng mga namin nga nito kapigatian, tribulation. No? Natanan tayo ng tribulation. Kaya itong pagpasok ng 2026, mga kapatid, no? Yan na natin yung ating spiritual life. No? Na maging matatag ang ating pananampalataya sa Panginoon. No? At yung mga kapatid, yan na yung pinag-aaralan natin, theology. Ito na po, nakikita na natin paunti-unti. No? Lalo na sa Israel. No? Dahil ang Israel, yan yung ating time clock. Ngayon oras na natin, ay nanonood tayo ng news, no? Dapat nakikita natin kung ano nangyayari sa Israel. No? Sa panahon natin ngayon at sa buong mundo, no? Para alam natin, no? Kung anong mga mangyayari, kung anong gagawin natin. No? Kaya yung namin ni Arama, yung persecution, diba yung nangyayari at naman Nigeria pa yun na pinapakain yung mga Kristiyano, no? Hindi lang noon, halos lahat, no? Hindi na nang pinapanita, no? Ang mga pinapatay mga Kristiyano, no? Lalo na po, lalo na ho kapag lumitaw na ni Antichrist. At ito na ho, no? Itatayo na ang pangatlong templo sa Israel. Kaya ho, diba, nakaroon na ng Abraham, ano nga yun Abrahamic alliance, ang mga Arab country nagkakaroon na ng pagkakaita. Yan na mga palatandaan na, no, nagkakaroon na ng unity ang mga Arab country. No, ang Israel at ang mga Arabo, nag-aaway ng Israel, ay nagkakaroon ng pagkakaita. No, nagkakaroon ng kapayapaan. Tandaan natin, no, kapag merong tao na 9 years after 9, may tao na yan yung magdadala ng peace treaty, kapayapaan.
Kaya ngayon, no, nagkaroon na ng unity ang Israel at ang mga kalaban ng Israel ay nagkakaroon ng unity na yung kapayapaan po yun. Para ano, no, para itayo yung templo. Kapag inayo na yung templo, noon na uupo, si Antikristo. Kapag lumitaw na si Antikristo, mga kapatid, noon na yung nasabing persecution, matinding pag-uutik. Anino? Anino na mga ulto pa? Na mga wala hindi kinikilala ni Jesus? Nino ipe-persecute ni Antichrist? Mga Kristiyano, tayo ho yun. Kaya ngayon pa lang, gumagapang na ni Antikristo. Kaya nakakaroon na ng persecution na bawat bansa na mga Kristiyano. No? Hindi lang po yung pinapatayan, hindi lang po yun. No? Lalo na po sa financial. Kaya nga po, ito pa, no, ang gagawin ni Antichrist, no, ang itirahin niya yung economy ng bansa. Yan ang itirahin niya, yung economy ng bansa. Papapatlakin niya ang economy ng bawat bansa. Para ano? Para kapag lumitaw niya, ano na niya, unity, ano na niya, para makain niya. Tutulungan niya ang bawat bansa na umangat ang bawat bansa. Pero may kondisyon. Anong kondisyon? Mark of the beast. Kaya nga yung mark of the beast, yung tataan, kaya magkakaroon ng tataan. Anong purpose nun? Para ikaw ay makakain. Para ikaw ay makapili. Nauwan nyo? Ngayon, kapag wala ang tatak, hindi ka makakakain. Amen? Pero kapag tinanggap mo yung tatak ni Antichrist, makakakain ka, pati pamilya mo. Paano? Kapag naabutan natin yun, no? At makikita mo, nagugutom yung mga anak mo, at umiiyak sila sa gutom, ewan ko na lang, kung hindi ka matatag, kung hindi tayo matatag na pananampalataya natin sa Panginoon, baka ikaw ay mapatatag. No? Kaya nga sabi nito, ang nananatili tapat, hanggang wakas, yun lamang ang maliligtas. Kaya sabi nito, di ba? No? Ang sinasabi ko sa inyo, upang kayo yung pag-ipagkitatake, magkaroon kayo ng kapayapaan. No? Anong kapayapaan itong sinasabi nito? Ni Jesus, chapter 14, verse 27. Hindi ito kapayapaan ng nalimutan. Ito yung kapayapaan na binibigay ni Jesus sa kanyang mga mananampalataya. Ibig sabihin nun, kahit magulo yung panigip mo, diba? Kahit wala ang pera, no? May kapayapaan ka. Yun ang sinasabi ni Jesus. Kahit na magulo yung nangyayari sa panigip mo, mapayapa ka pa rin. Meron ang kapayapaan. Na yun, nasa puso mo. Hindi ka anigaga. Hindi ka na-worry. Hindi ka nakatakot. No? Kaya sabi niyo, magdaranas kayo ng kapigatian sa sanlibutan ito. Ngunit ipahin ninyo, ngunit ipahin ninyo ang inyong loob na pamamagitan ng Word of God. Caring. Ito, Bible study. Para tumibay yung ating pananampalataya. Kahit na dumating ang mga trials and persecution, nakatayo ka sa inyong pananampalataya na mga pangako ng Diyos. Ang sabi, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Hindi po namin niya, napagtagumpayan na daw ni Jesus ang sanlibutan. Anong gagawin lang natin? Anong gagawin natin? Mag-obey. Saan? Sa mga salita, pangako ng Diyos. Kaya, namin ni Ate Emahitan, inuro niya, no, Philippians 1:1,
mga mapuputing bagay na pinagsimulan ng Diyos natin ay tatapusin niya hanggang sa second coming o hanggang sa rapture of the church. Amen. Salamat. At Imaita, salamat sa inyo lahat, mga kapatid. Happy New Year. Happy New Year, mga kapatid, no? Kaya, no, panibagong hamon na naman to, no? Pagpasok ng 2026, panibagong hamon. Kaya naman ang excitement dahil magne-level up ulit yung ating pananampalataya. Diba? Amen. Ikrama. Hallelujah. To God be the glory.